So what's up sa mga kahombre ko dyan? Mga gagawa sa amin na naman nga pala to. At syempre mga kahombre ko, alam nyo na, today is the day kung saan natin pong tatalakayin mga kahombre ko, si Osas Bata mga kahombre ko. Eto, actually parang second time ko na na-content itong tao na ito. Yung nakaraan na na-content ko ito mga kahombre ko, nung panahon ho na nagkaroon sila ng issue ni Doggy. Kasi alam naman natin na asawa ni Osas mga kahombre ko, yung ex ni Doggy, no? Back in the day, nagkaroon sila ng issue kasi parang pinaringgan siya o kinontent siya ni Doggy. Boss, yan, Dr. Chicks to go. Chicks to go. Chicks to go. Chicks to go. Pero end of the day, mga kahombre ko, napatunayan naman ito si Osas na siya talaga ay nasa tama at mali si Doggy nung panahon na yon mga kahombre ko. Pero ngayon, nagkaroon na naman ho na napakatinding issue nitong si Osas, which actually, bilang isang influencer mga kahombre ko, para sa akin, dapat lang paminsan-minsan nalabas ka sa issue moments. Bakit kamo? Nakakatulong kasi to. Lalong-lalo na at ikaw ay nagpo-promote ng sugal. It's very important kasi dumadami, lumalawak ang iyong social media mileage. It's very important yung hindi ka nako-close doon lang sa kung ilan lang ang followers mo. It's a good and nice marketing sa kanya mga kahombre ko kasi it's a good thing kasi talagang sabog na sabog mga kahombre ko. Sabog na sabog to the point na napatawag na siya ng LTO. Di ba? Ang galing, di ba? O, sabog talaga, mga kahombre ko. Nationwide ho yan. Hinahanap niyo ba ako sa Facebook? Eto na ang bagong Facebook ko, mga kahombre ko. Follow niyo ako. Sino ba si Galawang Osas Bata, mga kahombre ko? Siya ho si EJ Linag. O mas kilalang Galawang Osas o Osas Bata. Tsaka kaiba yung pangalan nito ha. Isa ho siyang Pilipino content creator, comedian at streamer mga kahombre ko. Alam natin lahat na magaling itong comedian mga kahombre ko ha, sa totoo lang. Ay, nako. Pare, hindi na malilimutan, pare. B! Asa si Kap? Hoy! Ina mo! Kap! Kap, ano yun? Ba't binangga mo? Patay yan? Kap! Tumakbo! Kasalukuyan itong gumagawa ng mga balagbag content sa FB na siyang dahilan ng pagdami ng kanyang followers na umabot to sa 2.5 million followers mga kahombre ko sa Facebook. Actually, si Osaso malakas lang sa Facebook ha, sa YouTube not really mga kahombre ko. Pero malakas to, malakas talaga to, alam ko yan. Kasi even before, nung kasagsagan namin sa online, mas malakas to sa amin noon, mga kahombre ko. So, naalala ko pa yung mga moments na yun. Pero ngayon, hindi na ako nagpo-promote ng mga kahombre ko. Pero anyway, makikita natin na may samut-sari ho siyang mga katarantaduhan na content, mga kahombre ko. Ayan, makikita nyo na winawasak niya yung e-bike niya. Putra guys, grabe to, mga kahombre ko. Talagang binato niya, mga kahombre ko, ha, sa kanal. Oh my goodness. Matibay. Ngunit, mga kahombre ko, subalit, meron hong hangganan ang lahat ng mga katarantaduhan sa internet, mga kahombre ko, ha? O, kung sino man ang nakakaalam nito, ako mismo yon mga kahombre ko. Kasi, ako talaga yung pinaka sa internet. Back in the day. That's why I know this. I know everything, mga kahombre. Itong mga bagay na to, napagdaanan ko na to. Di ba? Ngayon, mga kahombre ko, para sa akin, no, usually, wala naman talagang dapat mali, no, sa ginagawa nito si Osas. Kasi end of the day, hindi naman ito kay para gayahin ng mga tao o ng mga viewers niya. Kasi ang mga viewers niya, masa. Tama? Hindi naman kay para wasakin nila yung mga motor nila, yung e-bike nila. Definitely, hindi nila gagayahin yan. So, sa part na yan, safe yan. Pero, kaya siya pinapanood ng mga tao, mga kahombre ko, ay sa simple fact na may kakaiba. Imagine ninyo, e-bike winasak, kotse binangga. So, napakatindi nun, mga kahombre ko. Kakaiba ho yun sa mata. So, ibig sabihin nun, aksidente yun. Siyempre, ano ba ang kakibat ng aksidente? Aberya. Tulad lang yan ng content ko. Issue. Kapag ang usapan ay aberya, disgrasya,
or issue, sure ball sa views yan. Now, ako ay nasa issue, si Osas naman nasa aberya at disgrasya. Ayon ang malakas sa views at ayon ang napili niya. Ikaw ba ay isang OFW at ikahirap nang magpadala ng pera? Kung saan pipila ka pa, lalabas ka pa ng bahay sa halip na nagpapahinga ka na lang. Buti na lang may TapTap Send. Ito ay isang remittance application kung saan sobrang sigurado ka rito. Ito na ang gamitin mong application para makapagpadala ka sa inyo ng safe at walang halong scam. At may konti din ako regalo sa inyo. Once na ginamit mo ang promo code ko na makagago, meron kang libreng $20 sa una mong pagpapadala. Ito ang iba't ibang bansa kung saan merong TapTap Send. I-try mo na. Ngunit mga kahombre ko, maraming part ng content niya na okay lang kasi shit niya naman yan eh. Kumbaga gamit niya naman yan. Hindi rin naman niya madalas gawin ito sa public places mga kahombre ko, di ba? Kasi end of the day, madalas niya lang itong gawin pag hindi sa parking ng subdivision niya, sa subdivision niya mismo. Okay lang ata yun. Ngayon, mamomroblema na lang siya sa admin ng subdivision. Tama? Kasi end of the day, mukhang ang winawasak niya naman ay sasakyan niya. Or kung hindi man niya sasakyan, scripted siguro, kausap niya, babayaran niya na lang after ng content. Okay lang naman yon. Basta wala tayo sa public spots, public places. Ngunit andito na at ito na ang problema mga kahombre ko. Kapag ginawa niya na ito ng nasa public place. Tulad nitong e-bike. Alam niyo mga kahombre ko, ako sa totoo lang, meron kasi akong farm. And napakahirap mga kahombre ko nang dinanas namin. Taon ho, ilang taon para lang malinis at maayos ang aking farm. Okay? MG's Game Farm. MG's Farm and Villas. Ngayon mga kahombre ko, nahirapan kami. Kasi ang mga tao ho mga kahombre ko na nauna doon sa farm ko na yon ay napakabastos. Pinagtapunan ng basura ang ilog. Pinagtapunan ng basura ang aming sanctuary place ngayon na napakaganda na mga kahombre ko. Malinis na pero up till now, kahit ilang taon na sa akin yon, hirap na hirap pa rin kami maglinis. Kapag umuulan, may lumalabas pa rin basura sa lupa. Ganun hong kahirap maglinis mga kahombre ko. At masakit sa akin tong nakita ko na to. Ngayon ko lang to nakita mga kahombre ko. Na binalagbag niya pala ang isang e-bike sa isang maliit na kanal or ilog. Or batis, kung ano man to. Baka kanal to, mga kahombre ko, no? Now, ito ang question. Papaano niya kaya ito sinalikop lahat? Papaano niya kaya ito naiangat at lahat ng aberya, lahat ng mga bits and pieces na nagsilaglagan sa e-bike na to, napulot niya kaya? Or dumagdag lang itong katarantaduhan na to sa pangit na pamamalakad ng ibang mga Pilipino sa ating mga natural resources. Hindi ba? Alam niyo mga kahombre ko, totoo itong sinasabi ko Sobrang hirap hong maglinis. Sobra. Pero ganito lang kadaling magdumi. Kita niyo yan? Binalagbag niya, bang, content, nobody saw kung ano na nangyari sa e-bike na to. Maaari naman na itinaas at iniangat niya ito. Baka kausap niya sa LGU na after dito, bahala na, itataas ko yan, lilinisin ko yan. Pero sure ba tayo na nalinis niya talaga na 100% yan? Iyan ang tanong. Delikado to mga kahombre ko kasi itong mga ganitong bagay, ito yung mga bagay na pwedeng gayahin ng mga bata. Siguro yung medyo nakakaangat-angat sa buhay na gusto lang sumikat, kaya ito kasi gasino lang naman ang e-bike. Yung tipong kayang magtapon, mag-invest ng konting pera para lang mapasabog ang kanilang Facebook. Pero mga kahombre ko, hindi ho magandang ehemplo ito. Alam ko na isang malaking biro lang to, joke lang to. Kaso lang, reality na ho ito Bumagsak mismo sa kanal o kung saan man, ilog ba to, kung ano man yan. I don't know mga kahombre ko. This is quite shocking and at the same time alarming mga kahombre ko para sa akin. Pero ito naman, itong itinilapon niya, yung scooter niya sa kotse, sa windshield, it doesn't matter. Kasi mukhang nasa loob naman sila ng village at itinapon niya lang talaga ito sa windshield. Most probably, kotse niya pa yan mga kahombre ko. So bahala na siya sa buhay niya. Yung part na yan, okay na yan, no? Goods yan mga kahombre ko. Ito naman, itong part ng kabahaong na binangga niya or something like that,
okay lang din yan. Kasi mukhang nasa loob lang din yan ang village nila. O baka nga bahay niya yan, mga kahombre ko, okay lang yan. Palabas lang nila yan bilang content yan. Even itong naka-baseball bat siya, mukhang nasa loob din naman ng village. Tama, okay pa rin yan, mga kahombre ko, no? Sa tingin ko lang, ha? Kasi kanya naman yung gamit na winawasak niya, di naman siya nakaka-istorbo siguro, mga kahombre ko. So, okay lang. Wala naman nagre-reklamo sa kanya, di ba? So, ngayon, dito, makikita natin na hindi pa ho dito nagtatapos sa mga katarantaduhan ni Osas, mga kahombre ko. Makikita natin na nagkaroon sila ng banggaan dito, mga kahombre ko, pero makikita natin na nasa loob pa rin sila ng village. So, okay pa rin yan, mga kahombre ko. Nasira, bahala na siya kung paano yan ayusin. Okay pa rin yan. Dito naman sa isang resort, binalagbag niya naman yung scooter, okay pa rin yan. Lalo na to kasi private naman yan, di ba? Bahala ka na sa buhay mo. Ngunit, eto na, yung hindi talaga po pwede. Kasama nung ginawa niya doon sa kanal. Itong balagbag content na ito, mga kahombre ko, na may titulong parking, mga kahombre ko, no? Kung saan, sa isang pampublikong parking lot ay nagawa niyang gumawa ng content kung saan binabangga niya ang isang sasakyan. Putang ina mo! Anak, buking ina mo ka! Putang ina mo naman! Yan! Dati kasi tukmul ka eh! Bakit eh? Putang ina ka! Yan! Yeah! Putang ina mo Hindi mo pa naman! Sa'yo din! hindi mo pa sinagad yung parking. Teka lang, isasagad kita. Ano yan? Kasi ate ba tinura ko? Ay, putang ina mo! Gogo ko! Putang ina mo! Ano yung ginagawa dyan, boy? Tangina! Ano? Ha? Dito, mga kahombre ko, ayan na ho ang mali. Dito na umentra ang LTO, mga kahombre ko. Viral content creators na gumagawa ng mapanganib na content sa pamamagitan ng sinasadyang pagbangga sa mga sasakyan at motorsiklo. Pinagpapaliwanag ng LTO. Lisensya, suspendido, sasakyan, inalarma. Dito, mga kahombre ko, masasabi ko na nasa tama si ASEC, Marcus Lacanilaw at ang LTO. Kasi hindi naman ho sila napatawag dahil sa mga ginawa nilang mga katarantaduhan before. Tama? Pero ito, mga kahombre ko, this is dangerous. Kasi ito ay pampublikong parking. Hindi ho pwede yan. Kasi, kung ipagtatanggol natin si Osas, kasi syempre may simpatya siya sa atin, di pa paano na lang kung ganito na ang gawin ng mga kabataan ngayon. Gusto kong makita yung reaction nyo. Diba? Sa mga nagtatanggol dito at hate na hate ang LTO, kahit siguro kayo ang ASEC, gagawin nyo rin yan. Kasi gumagrabe na. Okay lang nung mga umpisa, nasa village lang, lumalala. Lumalala, mga kahombre ko. Nasa pampubliko na siya. So, papunta na to sa palala. At least, ngayon, bibigyan siya ng dala ng LTO. Ayan naman dapat. May mga coaching nakaparada near them. At hindi lang yon, mga kahombre ko. Hindi ka sure, baka mamaya may mga batang nakakita noon, medyo matraumatize sila. May mga matatanda, you never know. Hindi naman natin hawak, no? Ang pag-iisip ng bawat isa sa atin. Ayan ang totoo, mga kahombre ko. Hindi tayo sure. Kaya delikado to. This is considered a dangerous act, mga kahombre ko. Very dangerous act to ito. So dito naman, mga kahombre ko, inalarma na yung mga sasakyan na involved at nirevoke na ang lisensya nitong tao na ito. So dito, mga kahombre ko, nakita rin natin na pinapupunta siya ni ASEC sa LTO. Baka naman, no, madala lang sa usap-usap, sa pagpapaliwanag, di ba? Kailangan niya magpaliwanag kasi kung bakit hindi dapat siya tanggalan ng lisensya. Nagbigay rin naman ng pahayag. Ukol dito si Gabriel Go sa kanyang FB page, kung saan sinabi niyang dito talaga may a-apply yung lagi kong sinasabi na influencers, content creators, or any personality ay dapat mas maging sensitive tayo sa mga pinopost natin na contents. Minsan, dahil sa kagustuhan mag-trending, nakakalimutan na natin na marami tayong maaaring maimpluwensyahan sa mga contents natin, and sometimes, nagiging negative na ang mga ito. Tama naman to, mga kahombre ko. At dito ho, mga kahombre ko, nagbigay ng komento si Osa sa post na ito ni Mr. Gabriel Go. Sir, tuloy pa po ba tayo?
kupal! Sama kita sa operations. Masyado po kayong mabait makipagsagutan, sir. Isang kontak mo lang, lalapag na si Balagbago. Ayan. Hindi ko ito nag-aged well, mga kahombre ko. Kasi end of the day, pino na siya ni Gabriel Go, mga kahombre ko. Ayan o. LTO muna. Pag naayos mo na, pwede siguro pang clearing na lang. Huwag nang pang banggaan. O, ayan o. So, ayun lang, mga kahombre ko. Anyway, Mukhang kailangan ko ng driver. Paloob ng 3 buwan. Sino mag-apply? Ito lang, taga Las Piñas lang. Marsa lang. Ako driver, magbibigay. Sipin mo yun, men, oh. Tignan mo na lang yung good side na mangyayari. Makakapagbigay pa ako ng trabaho sa isang tao pa. Diba? Parang dami ko ng pinapasahod, boy. Diba? Tignan mo lang lagi yung good side dito. At saka kasi, mag-ghost month na rin kasi. Nasabihan na ako ng asawa ko, eh, na tigil mo muna yung mga ganyang pagtog kasi mag-ghost month na delikado. Talagang ano eh. Minanapis kasi ng asawa ko rin yun. Kaya anong muna tayo sa ganong antay. Tapos makapagbigay pa ako ng trabaho. Galing mo talaga. Bigyan mo lang yung good side. Ha? so makikita natin dito, mga kahombre ko, na may point naman siya, no? Kasi nangyari itong aberya na to sa kanya, kahit papaano, makakapagbigay siya ng trabaho for 90 days ata, di ba? So kung ilang araw man na-revoke ang kanyang lisensya, at least, mga kahombre ko, may ganong araw din yung magdadrive sa kanya, 90 days. So 3 months yun, mga kahombre ko. Marami-rami at matinding trabaho ko may bibigay ni Osas. Malaking tulong. Yo, what's up, man? It's your boy, Osos Ampilio Gang. Kalawang Osos Bata, Balagbag ng Pilipinas. And gusto ko lang gumawa ng apology video. Shoutout po sa LTO. Pasensya na po sa ginawa ko kung hindi po naaayon at naangkop at maaaring gayahin ng ibang tao. Pasensya na po. Alam ko pong mali po ako. Lubusan ko pong ipinaghihingi po ng kapatawaran kung ano man po yung nagawa ko. So yan, dumating na yung show cause order natin. Saan nyo pong tutugon po ako sa patawag po nila para makapagpaliwanag. Yan. Una sa lahat, huwag nyo pong gagayahin yung mga contents ko. Huwag nyo rin pong gagayahin yung contents ko dahil mali po. Tsaka mahal po yun. Tatagas po kayo doon. Opo. So yun, shoutout sa mga supporter ko dyan. Please guys, tigilan na natin yung pang-hate. Ang dami ko kasi nababasa. Men, ginagawa lang ng LTO yung trabaho nila. Okay? So, no need to hate. Hindi para dumipensa. Alam ko pong mali po ako. Pasensya na po. Lubusan ko pong pinagpapasensya yan. Hopefully, 90 days suspension tayo. Hirap. Pero, hindi ko man po sukat nakalain. Hindi ko rin po alam. Pasensya na po. Hindi po ako nagdadrive po ngayon. Hindi po ako nagdadrive. Ayan po. Nakatowing truck po kami. Opo. Nakatowing truck. Ayan po, oh. Wala nga pong lisensya. Ito po kami, oh. Ayan po. Nakatowing truck po yan. Opo. Yan po. Nakatowing truck po. Wala pong nagdadrive kasi wala man po akong lisensya. Ganun lang yun. Mabait naman si Asek Lacanilaw eh. Di ba? Nagbibigay yan ng konting pasensya. Di ba? Lalo na't hindi ka mayabang tulad ni Norman. At least ako nagyabang ako, putang ina, minahal ako ng taong bayan, buong Pilipinas yung tinulungan ko, di ba? Si Norman nga pinagbigyan ng LTO eh. Siya lang hindi pumunta. Eh di wala na siya lisensya. Ganun lang yun. Naglabas ka kaagad ng order, tuluyan lang ni-revoke yung aking lisensya. Ang galing mo! Hindi utarantado si Asek Lacanilaw. Sure yan. 100%. One love, good fucking vibes. One love, good fucking vibes. Yes, of course. Galingan mo pa, putang ina mo!